Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, tinanong ko po sa inyo kung ano ba ang pipiliin nyo. Ang Band-Aid solution ni Bangag o ang real solution ni Mr. Rio? Ang solusyon ni Bangag, warning system. Inatasan niya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para gumawa ng solusyon sa problema sa mga pagbaha at bawasan ang mga tubig sa dam. Tapos guys, ito pa ang isa niya pang solusyon mga idol. Yung harvesting rainwater daw and to mitigate flooding or pagaanin daw ang pagbaha. Putris na Band-Aid solution yan, no? Walang kakwenta-kwenta mga idol. Ako guys, ang real solution na tinutukoy ko ay mapigilan po ng tuluyan ang pagpasok ng mga bagyo sa ating bansa. Kaya nga po ang sabi kong solusyon ko ay gumawa po tayo ng HARP or High Frequency Auroral Research Program dyan sa bandang Bicol Region. Sakto yan, para nakatapat sa Pacific Ocean ang HARP na magagawa natin. So ang HARP mga idol ay may kakayahang magmanipula ng weather and calamities. Ang HARP po ay gumagawa ng bagyo, tornado, earthquake, thunderstorms, volcanic eruption, rain, snow, at kung ano-ano pa, you name it. So ang idea ko po is gagawa po tayo ng sarili natin bagyo na ibabanggan natin sa paparating na typhoon na magtatangkang pumasok at mananalasa sa ating bansa. Yun lang po ang intention natin sa paggamit ng HARP, wala na pong iba. So magiging typhoon stopper lang ang magiging trabaho ng HARP na yun, wala nang iba. At dapat nasa ilalim lamang ng mabuting tao ang kontrol ng HARP facility na yun para hindi magamit sa pananabutahe ng ibang bayan o bansa sa mundo. Imagine that mga idol, wala nang bagyong makakapasok sa Pinas kahit kailan. So ulitin ko po yung sinabi ko kanina na maliligtas ng solution ko ang mga tao na yearly sinasalanta palagi ng bagyo. Maliligtas ng solution ko ang mga pananim ng mga magsasaka na yearly may nasasayang at nasasalanta dahil sa matitinding pagbaha na dulot ng bagyo. Maliligtas din po ng solusyon ko ang billions of funds for flood control projects ng ating gobyerno. Maliligtas din po ng solusyon ko ang billions of disaster funds na nagagastos natin sa mga kalamidad yearly. At maliligtas po ng solusyon ko ang mga kababayan nating nakatira sa mga prone to flood and landslide tuwing may tatama na super typhoon sa ating bansa. Ako guys, di ko pinapangunahan ang weak nating presidente, okay? At di ko rin naman sinasuggest ang HARP na gawin nila. Putya ano yun, magiging ang accomplishment, ang idea na yan? Eh di naman siya nakaisip na gumawa yan sa ating bansa, di ba? Tama. Ano kasi ni swerte? Kaya naman di ko sinasuggest sa kanila yan kasi alam ko rin naman na hindi po nila ako papakinggan. Inopen ko lang sa mga taga-subaybay ni Mr. Rio ang information about HARP para mapigilan ang pagpasok ng mga bagyo sa ating bansa. At para po ipaalam sa lahat ng ating mga kababayan na meron pong solusyon sa mga kalamidad na nagaganap sa ating bansa. All we have to do is to create HARP facility to stop those man-made calamities. Yun lang po ang solusyon, wala na pong iba mga idol. Meron pong makabayan sa nag-comment sa last video ko mga idol. At ang sabi niya nga po sa comment ay saan daw po natin kukunin ang HARP technology? Eh sa US daw po yan. Besides, grabe din daw ang mga pagbagyo sa US pero wala daw po silang magawa. That is a good question mga kabayans. And here is my answer. Yung HARP facility mga idol, meron po akong kilalang scientist na kaya pong gawin ang HARP facility na yan. Dati po siyang member ng DOST. Ngayon po, negosyante na po siya for I think more than a decades na. At sinabi ko po sa kanya, at tinanong ko po sa kanya kung kaya niya bang gawin ang HARP facility na to. At ang sabi niya po is oo. At sabi niya nga kung magkakaroon daw ng budget, pwede po naming subukan ang demonstration ng pwedeng magawa ng HARP na yon. So I trust my friend, okay? Hindi lang po Americans ang may kakayahang gumawa ng HARP, pati rin po mga scientist ng Pilipinas. Kaso po wala naman po nagsasuggest, di ba? So ba't nila yung kailangan gawin? At saka di naman po ganun kalaki ang pondo ng DOST para po magkaroon sila ng effort ng ganito. At bilang sagot po dun sa huling part ng sinabi niya, na besides, grabe din daw ang pagbagyo sa US pero wala daw po silang magawa, then here is my answer. Those typhoons and tornadoes na sumasalanta sa Amerika ay panay man-made calamities din.
ibig sabihin sila lang din po ang may gawa ng mga yan. Malamang napataas sa mga kilay nyo. Diba? And you guys may ask, why the hell should they do that? Diba? Well, my answer is, it is their compliance for the population agenda of the elites and those people at the top of the pyramid. Search population agenda mga idol. Ewan ko lang kung andun pa yung mga information sa YouTube or sa Google. Pero nung during the time na nasa Saudi pa po ako at taga-aral ako, nakita ko po population agendas na yon. Sana po nandun pa, i-search nyo mga idol. The elites or the people at the top of the pyramid want to reduce the population of the world dahil overpopulated na raw po ang buong mundo. And that is one of the most ridiculous conclusion that I ever heard in my life. Imagine overpopulated na raw po ang Earth. Buset na yan. And they would do anything to make it happen. From health with sickness, viruses, pandemics, to foods we eat, to water we drink, to air we breathe, and also to different calamities we face. So yun po ang mga paraan nila para po ma-reduce ang population ng mundo. So yun po ang simpleng rason kaya po gumagawa sila ng mga man-made calamities. So ngayon naman mga idol, I want to apologize kasi I made a mistake about sa 1% of 65 million voters. Believe me when I say na di po ako gumamit ng calculator on that 1%. Basta po nung nag-aaral ako mga idol, ang 1% ng 100% ay palaging mirror ng first digit of the number. Like 100 million kunwari, 1 million ng 1% niya, di ba? Kaya naman po ang ginawa ko po sa 65 million is ginawa ko lang 6.5 million. Nakalimutan ko na I have to go under 1M kasi hindi nga pala siya 100 million. Di ba? So ang 1% na 65 million pala ay 650,000 at ang 1% niya ay 6,500. So it's only 2 folds of 1% lang naman pala yun mga idol. But my point still remains na wala pa po sa 1% ng 1% ang nasa-survey ng mga survey agencies natin sa Pilipinas. So lesson po yun sa akin mga idol na importanteng gumamit na po ako ngayon ng calculator. So guys, as I've said last video ko, I'm not just a vlogger. I'm a vlogger na merong gustong solusyonan na problema. Kaya naman po inaanyayahan ko po ang lahat ng mga Pilipino na sumali o mag-join sa FB group na Pulso ng Masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to mga idol. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na iko-conduct ko po dito. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po ang pagpasok ng mga members dito. So ibig sabihin ay sisiguraduhin ko po na walang dummy account or troll account na makakapasok sa group na to. So pag nakita ko po na dummy account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. So ang troll and dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinasurvey lamang nila ay 1,500 na katao lamang. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lang ang isa-survey nila? At alam nyo ba guys na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasa-survey ng mga scam survey agency sa bayan natin? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon mga idol. So ang 1% ng 65 million ay 650,000 at ang 1% naman ng 650,000 ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 or kahit gawin pa nilang 2,500 ang nasa-survey nila? Diba? Kailan pa naging legit yun mga idol? Kaya nga I don't believe in surveys kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit sa sino pang sinusuportahan natin. Hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao ng voters population natin sa kanilang mga survey, hindi po legit ang mga ganong klaseng survey. Simula noon hanggang ngayon ginagawa na po nila yan sa atin mga idol. Enough is enough. Somebody have to stand up and solve this problem.
At yun po ang gagawin natin sa group na to, mga idol. So sa grupo na to, na pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito mga idol. Basta legit ang FB account mo, hindi dami o troll account, okay? Basta Filipino ka, na gusto mong mabilang ang boto mo sa mga i-conduct nating surveys. At syempre gaya nga po ng sabi ko diba kanina, welcome po lahat mag-join dito. Mapa Pro Duterte, Anti-Duterte, Dilawans, Pinklawans, or Marcos loyalists, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So ang pakiusap ko lang ay no hate speech mga idol. Always be respectful at panatilihin po nating may sustansya ang ating mga conversation or discussion dito. So ang tanging gagawin lang po natin dito sa group na to ay bumoto sa mga i-conduct na survey. Magkomento ng mga educative opinions or sentiments, #netizentiments. At syempre po, i-share ko na rin po dito ang mga new video ko everyday. Okay ba mga idol? So guys, para mas marami pong mag-join, pakishare na lang po natin ang group na ito para po mas marami po ang maka-join sa mga i-conduct nating surveys sa group na to. So ano pang hinihintay nyo? Join na mga idol. So ngayon naman po mga idol, tutungo na po tayo sa Mr. Rio Reels Talk. Let's go mga idol. So ayaw na ayaw ng mga conservatives sa Amerika ang paggamit ng droga. Nako, yari si Bangag dito mga idol. Yari si Bangag nito, sa totoo lang. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Pero hanggang ngayon, nandyan ang mga impormasyon. Correct. Those information and videos are already in the internet. May kasabihan tayo mga idol na silence means yes. Kaya naman kapag tinanong ka about this issue, kung totoo bang gumagamit ka at kung totoo ba ang sinasabi sa PIDEA leaks tapos tumawa at nag-walk out ka lang, alam nyo na po ang ibig sabihin nun mga idol. Alam nating lahat ang reaksyon ng taong inaakusahan ng walang katotohanan. Talagang lahat gagawin ng taong yon para lang i-deny at patunayan na wala yung katotohanan. Pero siya wala lang, di ba? Tumawa lang tapos nag-walk out. Yun na yun. So alam nyo na ang ibig sabihin nun mga idol. Ng video, nandyan ang mga larawan na mayroong powdery white substance, nandyan yung abutan ng powdery white substance na nangyari na Yang abutan na yan, na-debunk na po nila yan. Medallion daw po ang inabot sa kanya in front of so many cameras. Pero kung iisipin mo putya parang may tinatago siya based on his body language, Kitang-kita nyo naman kasi doon sa video mga idol, parang may tinatago di ba? Parang ogag lang Kita natin sa lahat, walang denial. Exactly, wala po talagang denial. So alam ko, nasa isip ng Unit Trump. Naku, could this Marcos be a user? Nako, mukhang mayayari nga si Bangag mga idol. Pero guys, tingin ko, babalimbing yan si Bangag. Alam nyo naman yan si Bangag, political butterfly din yan Siyempre kung sino ang nakaupo sa White House, didikit at didikit yan for sure. Wala namang paninindigan yung presidente na yan Pustahan tayo mga idol. Didikit yan si Bangag kay Trump kahit anong mangyari. Kaso ang problema, baka nga magkatotoo ang sinabi ni former spokes Harry Roque na ayaw ng mga Republicans ng addict, lalo na kung presidente. Nako, pag nangyari yung yari talaga si Bangag. Baka tumulong pa si Trump para mapabagsak yan sa pamamagitan ng Season 3 ng People Power, Pero magiging blessing in disguise yung Season 3 ng People Power na yun mga idol. Kasi yun ang magiging susi para tuluyan ng maging maayos muli ang Pilipinas na sinisira ni Bangag. Kaya naman pag napatalsik yan sa Malacanang, sakalang po gagana ang tagline ni Bangag na sama-sama tayong babangong muli. So ngayon naman mga idol, pupunta naman po tayo sa ating Mr. Rio. Let's go! At nakikita nyo naman mga idol na ang nagkomento po nito ay kabilang sa mga troll center agents ni Bangag. O sadyang mangmang lang talaga yung nag-comment,
So ang sabi sa post mga idol is LRT1 Cavite extension to open 5 new station this November, sabi. Tapos ang sabi naman nung nag-comment, kung hindi daw dahil kay PBBM, hindi raw matatapos ang project. Kaya extend pa daw nila ang termino niya para mas marami pang proyekto ang magawa sa ating bansa. Hindi ata aware yung nag-comment na Duterte admin pa rin ang nagpagawa ng LRT1 Cavite extension na yan. Dapat lang ipagpatuloy ni Bangag yan kasi siya ang presidente ngayon. Tama. At kabilang yan sa mga pinangako niya, di ba? Ipagpapatuloy niya. Saka ano pang sabi nung nag-comment? Kaya daw dapat i-extend pa daw nila ang term ni Bangag para mas marami pa daw proyekto ang magawa. Magawa o ipagpatuloy? May nagawa na ba siya? So kung meron man ditong dapat bigyan ng extension ng term, dapat sana si PRRD yun noon. Para mas marami siyang magawa. Nakitang-kita naman at ramdam na ramdam naman natin ang pagbabagong nagawa ni PRRD. Diba? Kasi yung kinomenta ni Commentor, pinagpatuloy lang ni Bangag yan eh. Diba? Tama. So anong sinasabi ng mga to na may nagawa na? Malapit na po siya mag 3 years, cannot be found pa rin siya. So nasaksihan natin ang isang ululista na naghahalusinate na rin katulad ng Bangag na amo niya. So pupunta na po tayo sa ating Mr. Rio Pick Talk. In this video, I pick to talk about the rebuttal of PRRD sa mga pulpolitiko sa Tuwad Committee. Let's go! Remember, Mr. Chairman, that we have already sent 2 invitations. We, di nga. Sabi naman ni PRRD, wala naman daw siyang nare-receive na invitation. O paano yan? Kasi nung naka-receive naman siya ng invitation from Senate hearing, dumating naman siya, di ba? Meron ba talaga yan? O palabas nyo lang? This is the second hearing that we invited the former president. And the first invitation was answered by Attorney Delga. Now, for on behalf of the president, Pwede nga. in the absence of that authority being requested by this committee through this representation during the last hearing. Now, Mr. Chairman, looking at the answer, looking at the reply of Attorney Delga on the first hearing, well, in fact, Mr. Chairman, naglulukuhan tayo dito. Hindi wow. Baka niloloko yung mga sarili nyo. Why? Why? Because the first reply made by Attorney Delga representing the former president is that the excuse is that the former president needs much rest, and assured this committee that he will be present in the next hearing. Matanda na yung tao, boss. Mag-80 years old na nga ata si PRRD. Tapos iistorbohin nyo lang. Mag-isip ka nga, boss. Di rin makaintindi to eh, no? At the same time, he has a specific date, Mr. Chairman, given to this committee through this letter. Oh, anong date naman yan, boss? Sige nga. After November 1. And let me read, Mr. Chairman, allow me to read. Sige nga, basahin mo nga, boss. Marunong ka, sigurado ka. Wait, joke lang. In toto, the portion of such reply coming from Attorney Delga. Sige, basahin mo. My client respectfully requests to defer his appearance before the Honorable Committee scheduled tomorrow. Wow ha, tinawag pa talaga kayong Honorable Committee. Kahit na ang totoo, ang dapat na itawag sa inyo ay Honorable Comedy. Hindi committee comedy. Gusto po naman. Rest assured of my client's willingness to appear before the House of Representatives on some other available date, preferably after November 1, 2024. And for the record, Mr. Chairman, the invitation that was sent to the former president and was answered by Attorney Delga was before the presence of the former president in the Senate. In fairness kay Kong Paduano na abang lingkod party list representative, gigil na gigil makaharap si PRRD, no? Ba't magigil na gigil ka, boss, ha? Ano bang gusto mong patunayan? Na mas magaling ka kay PRRD? Nako, wala ka sa kalingkingan nun, boss.
Naging prosecutor yon, naging mayor yon, naging congressman yon, naging presidente yon. Ikaw ano? Representante ka lang ng isang party list na hindi kilala. Parang level 1 versus level 100 lang ang match, no? Diyos ko Lord naman, walang dapat patunayan sa'yo si PRRD, boss. Nakakatawa yung gigil niya, no? And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Galit na galit siya, no? No, boss. Niloloko nyo lang lahat ang mga sarili nyo dyan. Yun ang totoo. Well, in fact, I will not discuss and argue with our colleague, Congressman Kit Flores, with regards to the content of this second letter. But, malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Eh di wow, di ba? Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, ay ano? Natatakot siya? Wow naman, si PRRD matatakot sa inyo dyan? Nagpapatawa ka ata, boss. Ano kayang rebuttal ni PRRD dito, no? Oh, panoorin mo to, Kong Paduano, ha? Pera nila. Wala na akong pera eh. Ba't pamasahe ako doon? Tama, di ba? O, alam mo na ang rason, Paduano, ha? Buti sana kung nire-reimburse nyo ang mga ginagastos na mga resource person na iniimbitahan nyo dyan. Eh, hindi naman eh. Di ba? So, bakit pa kailangan ni PRRD na magsayang ng pamasahe para lang makipagdebate sa mga pulpolitikong katulad mo? Tama. Di ba? I am living on my retirement pay. I never... Correct. Kayo, taga-Davao kayo. Lakin tayo doon. Kababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan. Pati yung retirement ko. Tama. No, ayan ha. Siguro naman malinaw na yan kay Kong Paduano, no? Akala nyo kasi ganun kadali, no? Ang laki-laki ng budget ng kada hearing nyo dyan sa tuwadcom nyo, tapos hindi nyo man lang binabalik ang pamasahe ng mga iniimbitahan nyo. Eh di wow, di ba? Siniswerte kayo? Sila pa ang galit na ang cute, don't scare me. Narinig mo yung boss? Ayon kay PRRD, you don't scare him a bit. Ibig sabihin, boss, magkaiba kayo ng level. Hindi kanya papatulan kasi politiko ka lang. Etong presidente na to, legend to. Ikaw, isa ka lang hamak na politiko. Tama. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Tama. Galing na ako sa Congress. Mayor ako, congressman ako, presidente na ako. Do not give me that. Alam mo, Ibig sabihin nun, bata harap ang isang leon sa mga donkeys para questionin siya, di ba? Who the F are you? Tama. sabi, wala. In fairness to the idiots, In fairness daw to the idiots. wala akong notice na pupunta ako ngayon. O, tinan nyo? Wala naman daw pala siyang notice na pupunta siya ng mga oras na yan. So, ba't ka naman siya pupunta? Di ba? Tama. Sabihin mo nga, what is there to say or more to what I have said? Tama. Nasabi na lahat ni PRRD nung Senate hearing. Eh, sinakyan niya na nga yung naratibong gustong palabasin ni Hontivirus, di ba? Yung about sa DDS. Yung bastos siya. At mamamatay tao siya. O lahat yun sinakyan niya, di ba? Lahat nasabi na doon. Kaya ano pang rason para pumunta si PRRD sa tuwadcom circus hearing na yan. Pero kung pupunta si PRRD doon, putya mas astig yun. Mapapamerienda ako noon habang pinapanood siyang sinasarkastic ang mga pulpolitikong congressman na yun doon. Sinabi ko naman lahat. Ano ba ang gusto ng mga Tama. Tama, exactly. Sinabi niya na nga lahat dun eh, di ba? So there's no need to repeat all of it. Panoorin na lang nila yung Senate hearing, saka sila mag-rant ng mag-rant in front of that TV. Imbestigahan nila si PRRD sa harapan ng laptop or ng smart TV. I-rebuttal nila lahat ng mga sinasabi niya doon, di ba? Yun na lang ang tanging paraan para masatisfy si Paduano doon.
Nakakatawa lang si Paduano eh, no? Galit na galit eh. So yan po ang rebuttal ni PRRD sa isang pulpulitikong galit na galit at gigil na makaharap siya. So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next videos.